At naiintindihan namin ang sakripisyo ninyo. Kaya gusto ko din na malaman ninyo na alam namin na mahirap ang kalagayan dyan at kung pwede lang na hindi kayo umalis sa ating bayan dahil nandito na ang mga oportunidad na kung ano ang nakikita at nakakamit ninyo dyan, ay sigurado ang desisyon ninyo ay manatili sa ating bayan. Kaya gusto kong i-reassure kayo lahat na merong pag-asa o merong hope. Dunay paglaom. Sigurado ako na meron tayong makikitang mas maganda at mas malakas na bansa na Pilipinas sa darating na mga taon. Paniniguraduhin natin na ang Pilipinas na iiwan natin sa ating mga anak ay mas maayos kung ano ang nakikita natin ngayon. Sigurado din ako na marami sa inyo nasa mga bansa na sobrang ganda o sobrang advanced na sila at ang layo nila kung ikumpara natin sa ating bayan. At lagi tayong nagsasabi na pag nakikita natin yan abroad, na lagi tayong nagsasabi, sana ganito ang Pilipinas, sana ganito ang Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo, may pag-asa tayo na maging isang superpower. Kailangan lang natin ng pagkakaisa at sinseridad ng mga kawani ng gobyerno, yung kanilang vision at pag-implement ng kanilang vision para sa bayan ay maayos at maayos ang implementasyon at natututukan ang mga problema ng ating bayan tulad ng korupsyon, kriminalidad, terorismo, insurgency, at kung ano pa man yung mga problema ng taong bayan. Kahirapan, kagutuman ay dahil walang oportunidad at walang foreign investments or investors na interesado sa ating bayan dahil katunayan, hindi tayo as competitive kung nasaan kayo ngayon. Pero kaya natin yan. Sabi ko nga, may hope, may pag-asa, dunay paglaom para sa ato ang nasod. Maniwala lang kayo sa kakayahan nating mga Pilipino. And of course, dahil Pasko ngayon, sa lahat ng mga programa na na-attenan ko, lagi kong sinasabi, ang Pasko ay para sa pagpapatawad, para sa pagbibigay at pagmamahal. Forgiving, giving, and loving. Iba-iba ang ugali ng tao. Meron sa atin mabilis magpatawad,